Pag na-offend ka, nakakalimutan mo na yung mga ginawa sa'yo. Na-offend ka lang. Sinabi lang sa'yo na mali ka, wala na, gusto mo na maghurumentado. Lesson, mabilis tayo makalimot. Kaya hindi na ako nagtataka eh. Hindi na ako nagtataka kung meron kang tao na ginawan mo ng mabuti sobra-sobra tapos bigla kang sinalbahe. So start tayo ng ating topic. Okay, so ang title po ay Ulyanin. Pakita ko sa inyo mamaya kung bakit ulyanin. Okay, may nakaparehas na to na topic. Pero si Jesus yun, si Lord Jesus yun. Ito iba. Okay, sila Paul, si Paul ito. Basahin po natin. Okay, so Acts chapter, ang ating pong banner verse ay Acts chapter 14 verse 19. Okay? So, yan I'll be reading from the New Testament Pinoy version. Okay, so siyempre magba-backread tayo. Okay, backread tayo. Dito tayo mag-start sa verse 8. Sa Lystra at Derbe, may isang lalaki sa Lystra na hindi nakakalakad kasi pinanganak siyang lumpo. Okay? Bukod pa to dun sa hi Kuya Jojo. Bukod pa to dun sa yung nasa may magandang ang tawag dito, magandang gate sa temple. Bukod pa to doon kasi si John tsaka si Peter yon. Okay, ito sila Paul ito. Okay, so nakaupo siya at nakikinig sa mga sinasabi ni Paul. Nakita ni Paul na naniwala ang lumpo na pwede siyang gumaling. Kaya tiningnan niyang mabuti yung lalaki at malakas niyang sinabi, "Tumayo ka ng diretso," sabi ni Paul. Tumayo ka ng diretso. Palundag na tumayo ang lalaki at nagsimulang lumakad. Grabe. Nakakashock to. Yung pinanganak na lumpo yun ang sobrang nakakashock kasi yung buong surrounding at buong community, lalo sa mga gantong panahon at sa gantong setting, no? Alam to ng lahat. Everybody knows everyone. Okay, so nakita nila yung childhood nitong tao na to. Alam nila na lumpo talaga ito. Okay, so hindi ito set up. Okay, so talagang totoong miracle itong nangyari. Palundag na tumayo ang lalaki at nagsimulang lumakad. Nang makita ng mga tao ang ginawa ni Paul, nagsigawan sila at sabi nila sa salitang Lycaonian. Lycaonian. Okay, so naging tao ang mga Diyos at bumaba sa atin ngayon. Tinawag nilang Zeus si Barnabas tsaka si Paul ito. At si Paul naman tinawag nilang Hermes. So ibig sabihin mga Greeks po ito. Okay? So kasi siya ang laging nagsasalita. Si Paul tinawag na Hermes kasi siya yung spokesperson. Okay? May temple ang Diyos na si Zeus, small letter D, okay? May temple ang Diyos na si Zeus malapit sa city. Nagdala ang priest ni Zeus ng baka at mga bulaklak sa gate ng city kasi gusto niya at ng mga tao na mag-offer ng sacrifice sa mga apostles. Sinong apostle? Si Paul tsaka si Barnabas. Okay? So, kinonsider si Paul tsaka si Barnabas, pasok na sila doon sa category ng apostle. Okay? So, clear ha? So, hindi lang disciples ang tawag sa kanila, apostles. Okay? Kasi yung 12 apostles ni 12 disciples ni Jesus na tinatawag na apostles, hindi lang sila may layer 2 sila. Natatandaan yung si Matias. Okay, yung pumalit kay Judas. Okay, so may layer 2. May kasama sila Jesus from the get-go na ayan sila matatagal. Si Paul naman, sabi niya, he was born abnormally. Ibig sabihin, inihabol siya na nakita niya si Lord Jesus sa vision. Ang hindi natin alam kung na-encounter niya na talaga si Lord Jesus personally. May hindi natin alam. Ibig sabihin kung nung buhay pa, nung nandito pa si Jesus sa lupa, kung si Paul ay nagkita sila, hindi natin alam. Antindi, no? Ang comment nila nung tumayo itong lumpo, ang comment ng mga tao, nung makita ng mga tao ang ginawa ni Paul, nagsigawan sila. Gaano kaya kaingay ito, yung sigawan na to? Nagsigawan sila, tapos ang sabi nila, nagbabaan sa lupa, naging tao ang mga Diyos at bumaba sa atin ngayon. Isipin nyo, si Zeus po, is para tawagin mong Zeus si Barnabas. Si Zeus po, yung equivalent ng God the Father sa Greek mythology. Okay? Yung Greek mythology yan ngayon, pero state religion yan noon. Okay? Ng mga Greeks. Okay? So, si Zeus tapos si Hermes ang magkasama. Grabe.
Tapos, dahil may temple doon, so ulitin ko nagdala para tandaan ninyo kung ano nangyari, no? May temple ang Diyos na si Zeus malapit sa city, nagdala ang priest ni Zeus ng baka at mga bulaklak sa gate ng city kasi gusto niya. Okay? He was not compelled. Gusto po niya on his own recourse. Gusto po niya tong gawin. Okay? Gusto niya at ng mga tao. So yung mga tao na nagsisigawan kanina na nagsabing bumaba sa lupa ang mga Diyos naging tao, si Zeus ito tsaka si Hermes, sambahin natin, parangalan natin. So yan sila. Kaya ang reaction nila. Okay, hindi lang sila nagsigawan, meron silang call to action. Ang call to action nila, mag-o-offering sila, magsa-sacrifice sila para dito sa mga apostles na to. Si Barnabas at saka si Paul. Okay. Tatandaan niyo si Barnabas yung generous, yan, encourager, ang ibig sabihin ng Barnabas. Okay. Nung marinig to, eto na painggan niyo to maigi ang ginawa lang po, nagdala ng baka at saka bulaklak para i-offer. Okay? Baka at saka bulaklak. Ito ang reaction ng dalawa. Verse 14, nung marinig to ni na Barnabas at Paul, pinunit nila ang mga damit nila para ipakita ang pagtutol sa nangyayari. I wanna read that again. Okay? I will read that again and I'll pause for you to really put this in your absorb this in the spirit. Okay? Nagdala ang priest ni Zeus ng baka at mga bulaklak sa gate ng city kasi gusto niya at ng mga tao na mag-offer ng sacrifice sa mga apostles in honor of the miracle as a sign of gratitude for the miracle they just saw. Okay? Nung marinig to ni Barnabas at Paul, pinunit nila ang mga damit nila para ipakita ang pagtutol sa nangyayari. Tapos patakbo silang pumunta sa gitna ng mga tao at sumigaw. Bakit nyo ginagawa ito? Verse 15. Tao lang din kami kagaya nyo. I want you to just get that in the spirit. Again, get that in the spirit. They were trying to honor Paul and Barnabas who did something, an astounding miracle talaga, an undeniable miracle. A man born lame ba tawag doon sa English? Lumpo, okay? Tapos pinagaling. Tapos gusto nila mag-offer ng baka tsaka mag-offer ng bulaklak. Kasi iniisip nila bumaba si Zeus at saka si Hermes naging tao. At etong dalawa to, si Zeus at si Hermes. Kasi yun ang gusto nilang gawin. So sobrang na-overwhelmed sila. No? Isipin mo nga naman, bumaba ang Diyos, naging tao. Iniisip mo yung Diyos ninyo, naging tao. Andito na sila ngayon. So gusto mo silang parangalan. Kasi grabe yung favor na ginawa nila. Malamang-lamang, makaulit pa kayo ng ibang favor, no? Pag pinarangalan nyo sila. Unang ginawa ni Saul, tsaka ni Barnabas, nagpunit ng damit. Customary po sa kanila ito Pinupunit po ang damit sa sobrang galit, okay? Sa sobrang upset, at sa sobrang lungkot. Hindi basta pinupunit ang damit nila. Hindi sila basta nagpupunit ng damit. Hindi sila si Hogan. Okay? So, hindi nila basta pinupunit yung damit nila. Pinupunit nila yung damit for something really, really significant. Okay? Normally, ang kasunod ng pagpupunit ng damit ay pagsalampak sa lupa at pagbubuhos ng abo sa ulo. Okay? Katulad ng ginawa ni Job. Nung si Job, di ba pinag-aralan natin si Job, nung ibinalita kay Job na namatay lahat ng anak niya. Okay? Nawala lahat ng properties niya. Tapos, namatay lahat ng anak niya. Ang ginawa ni Job, sumalampak sa lupa, pinunit ang damit niya, tapos binuhusan niya ng abo yung ulo niya. Okay. Si David, ganun din. Customary yan That's a custom. Yan, si David, nung namatay si Haring Saul at si Jonathan, talagang pinagluksahan niya. Pinunit niya yung damit niya, tapos ganun din, abo. Nung namatay yung anak niya kay Bathsheba, ganun din. Nung pinagpipray niya na sana mabuhay, binuhusan, ganun din. So, hindi siya kumakain, tapos ganun. Ano ibig sabihin?
Ibig sabihin, sobrang upset ni Paul at saka ni Saul at sobrang disappointed nila na ganito yung nangyari. Ulitin ko sobrang disappointed po nila na ganito yung nangyari. Ano sa tingin nyo? Ang magiging reaction ni Paul, kung makikita niya na may mga statues erected on his honor, at dun sa harap nun lumuluhod at nagdadasal yung mga tao at nagpapapadrino kay Paul para kay Jesus. Na Saint Paul, ipagdasal mo kami, kayo na magsabi kay Jesus nung sasabihin namin, pagdasal nyo kami. Tapos nagsasabit ng flowers, di ba? Ano sa tingin nyo reaction ni Paul kung makikita nyo yun ngayon? Si Peter, same thing was afforded Peter, talagang extreme reverence, no? Worship talaga ang gustong ibigay ni Cornelius kay Peter. Pagdating ni Peter, lumuhod si Cornelius para sambahin si Peter. Ang sabi ni Peter, wag mo pong gawin yan kasi tao lang din ako. This tells you something crucial as well about the identity of Jesus. Kasi lahat ng mga disciples ni Jesus, pakinggan nyo lahat ng mga disciples po ni Jesus, kapag lumuluhod sa kanila yung tao para sumamba sa kanila, sasawayin nila, ito nagpunit pa ng damit at sumigaw pa. Okay? Tapos, sabi nila, ba't nyo ginagawa yan? Huwag nyo yung gawin. Paulit-ulit, huwag nyo yung gawin, huwag nyo yung gawin, huwag nyo yung gawin, huwag nyo yung gawin. Never sinabi ni Jesus na huwag nyo yung gawin sa kanya. Yung babae, nagbuhos ng pabango, pinaghahalikan yung paa ni Jesus. Sinamba si Jesus sa harap ng mga Pharisees na nandun. Hindi sinabi ni Jesus na wag mo yung gawin. Okay? Baby pa lang si Jesus, sinamba na si Jesus ng mga wise men na dumating. Hindi naman nagsalita si Jesus, syempre baby pa siya. Pero walang nagbawal, wag nyo yung gawin. Nabuhay si Jesus, sinamba siya ni Thomas. Hindi sinabi ni Jesus, Thomas, huwag mo yung gawin. Tao lang din ako. Nasa bangka si Jesus, bumabagyo. Pinahinto ni Jesus yung bagyo. Natakot silang lahat, grabe. Tapos sumamba sila kay Jesus. Hindi sinabi ni Jesus, anong ginagawa nyo? Hindi siya nagpunit ng damit at hindi niya sinabi, huwag niyong gawin. Tao lang din ako. Wala kayo pong makikitang ganong reaction from Jesus. Every time worship was afforded to Jesus, every time worship was offered, Jesus would accept it. Every time. Every time nasasambahin si Jesus, tatanggapin ni Jesus yung pagsamba. Sa mga disciples, kahit isa, walang tumanggap ng pagsamba, nagagalit sila. Ito si Paul, ang sama ng loob, nagpunit ng damit. You don't just tear off your clothes for something light. In the Hebrew culture, hindi mo yan gagawin kung magaan lang. No? Iba to. Okay, so upset na upset sila dito. Ulitin ko. Nung marinig ito ni Barnabas at Paul, pinunit nila ang mga damit nila para ipakita ang pagtutol sa nangyayari. Tapos patakbo silang pumunta sa gitna ng mga tao at sumigaw, bakit nyo ginagawa ito? Tao lang din kami, kagaya nyo. Nandito kami para i-share sa inyo ang magandang balita para ilayo kayo sa mga walang kwentang bagay na to. Ano yung mga walang kwentang bagay na yun? Isipin nyo, tinawag ni Paul na walang kwenta yung pag-o-offer sa kanila. Yung baka, yung flowers, yung ino-offer sa kanila. Sabi ni Paul, wala tong kwenta. Eh kung ngayon pa to, tatanggapin lang yung ngayon. Tapos sasabihin, yan, tama yan. Tama yan. Tama yan, dagdagan nyo ba? Walang kwentang bagay na to. Bakit? Hindi ba't nyo kami sinasamba? Tao lang din kami. Na never sinabi ni Jesus, ba't nyo ako sinasamba? Tao lang naman ako. Eh nga, mag-ano kayo sa Bible na pag sinamba si Jesus, nagalit siya. Wala naman eh. No? Ang problema pa, sabi pa ng Father, I do not share my glory. Sabi ng Father sa Isaiah, I do not share my glory. Tapos sabi ni Jesus, Lord, glorify me with the glory that I had in you since the beginning of time. Eh sabi ng Father, I do not share my glory. Tapos sabi ni Jesus, may glory na ako eh. Kasama ng Father, dati pa wala pang mundo, may glory na ako sa kanya, kasama niya ako. Ipin yun. Kung tao lang si Jesus, no?
kung wala siyang deity. Napaka-inconsistent nung ganong thinking at ganong teaching sa scriptures. Sobrang inconsistent. Kaya kapit na lang ng kapit sa mangilan-ngilan na verse na ayaw nang ipabasa yung buong mangilan-ngilan lang. Sinabi lang ni Jesus, akong tao na nagsasabi sa inyo. O kita nyo, malinaw na sinasabi dito na hindi Diyos si Jesus. Saan? Sabi ni Jesus nung point na yung tao siya, wala siyang sinabing akong hindi Diyos na nagsasabi sa inyo. Sabi lang niya tao. Kasi nung naging tao siya, tao naman talaga siya. Hindi naman siya nagtao-tauhan, tao naman siya eh. Diyos lang ang sinasamba. Mababasa mo yan. Diyos lang ang sinasamba. O sinamba si Jesus, tinanggap niya. Ano. Hindi daw si Jesus yung sinasamba, yung God the Father daw. Hindi daw si Jesus yung sinabihan ng Panginoon ko at Diyos ko. Ang tinutukoy daw dong God the Father. Sa kanya lumuhod eh. Sa harap ni Jesus lumuhod eh. Hindi sana pwede rin yung sa mga disciples. Lumuhod kay Peter, tapos sasabihin ni Peter, hindi naman ako sinasamba niyan, si Lord eh. Pero sige, luhod ka lang sa harap ko. Hindi naman eh. Alay ka lang ng bulaklak dito. Alay ka ng baka. Hindi naman. Para sa kanila, kung kanina ka lumuhod, doon ka sumasamba. So kung lumuhod sila kay Jesus at sinabi nila, Panginoon ko at Diyos ko, si Jesus yung sinasamba nila, malinaw po yun. Nung marinig ito, ayan okay, tapos tao lang din kami, kagaya nyo, na never sinabi to ni Jesus, na bakit nyo ginagawa ito, tao lang din kami kagaya nyo. Nandito kami para i-share sa inyo ang magandang balita para ilayo kayo sa mga kulang kwentang bagay na to at ilapit kayo sa buhay na Diyos na siyang gumawa ng langit at lupa, dagat at lahat ng nandun. Noon, hinayaan ng Diyos na gawin ng lahat ng tao kung ano ang gusto nilang gawin. Pero pinatunayan niyang buhay siya at pinakita niya ito sa mabubuting bagay na ginagawa niya. Binibigyan niya kayo ng ulan at ani sa tamang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuno niya ng saya ang mga puso ninyo. Ang kausap ni Paul dito, mga unbelievers pa, mga sumasamba kay Zeus. Ganun kabait si Lord. Tipin nyo to, sobrang bait ni Lord. Kahit sinabi na nila ito, nahirapan pa rin silang pigilan ang mga tao sa pag-o-offer ng sacrifice sa kanila. Hintuon tayo dyan ha. So talagang decided na yung mga tao na hindi. Diyos tong dalawang to. Nakita namin yung miracle nila eh. Nandun kami nung nangyari yung miracle. Dapat parangalan tong mga tao na to. O sige, kahit sabihin na tao lang sila, pero hindi, dapat mag-offering tayo sa kanila. Kasi ang ganda nung ginawa nila, napakabuti nung ginawa nila, na-bless tayo doon sa ginawa nila eh. Pinatayo nila yung yung lumpo, mula pagkabata niyan, lumpo yan eh. Mula na ipinanganak, lumpo yan eh. I-bless natin sila, offeran natin, mag-offering tayo. Yung offering na dapat kay Zeus, bigyan natin sa kanila. Kahit na nag-explain sila, hindi, tao lang kami, basta ito offering. Tanggapin nyo. Kahit sinabi na nila ito, nahirapan pa rin silang pigilan ang mga tao sa pag-o-offer ng sacrifice sa kanila. Hindi, magsasacrifice kami. Ito yung kasunod, tingnan nyo ha. May mga Jews na dumating galing Antioch at Iconium. At nakumbinsi nila ang mga tao. Sino yung mga tao? Yun, yung mga gustong mag-sacrifice. Yung mga nakakita dun sa lumpo na lumakad. Nakumbinsi nila ang mga tao na kumampi sa kanila. Kung paano, hindi ko po alam. Wala akong idea. Pero na-convince nila yung mga tao na hindi, kumampi kayo sa amin. Alam niyo susunod? Kaya ang title natin na Hulyanin. Bakit? Verse 18, kahit sinabi na nila ito, nahirapan pa rin silang pigilan ang mga tao. Mga tao! So marami po ito, hindi lang isang gusto mag-offering. Lahat gusto mag-offering sa kanila, gusto sacrifice, okay? O gusto mag-bless sa kanila, okay? Kasi dahil nga doon sa miracle na ginawa nila. Actually, hindi lang gusto mag-bless, gusto mag-worship sa kanila. Kahit sinabi na nila ito, nahirapan pa rin silang pigilan ang mga tao sa pag-o-offer ng sacrifice sa kanila. Verse 18 po yun. Sa verse 19, hindi man lang lumaktaw ng isang verse eh. Sa verse 19, may mga Jews na dumating galing Antioch at Iconium at nakumbinsi nila ang mga tao na kumampi sa kanila, pinagbabato nila si Paul. Verse 18, gusto nilang sambahin si Paul. Nagpaliwanag na yung tao na hindi siya dapat sasambahin. Hindi pa rin sila mapigilan, gusto pa rin nila mag-offer ng sacrifice. Hindi naman sila hinihingian ni Paul, sila may gusto. Pinipilit nila na hindi tanggapin ni Paul yung sacrifice nila, ayaw ni Paul.
baka, flowers na sacrifice deserving of a deity. Ang ganda nito, John 1:18, no? Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay pinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Wala pang nakakita sa Diyos, pero yung nag-iisang anak, Diyos siya at kasama ng Ama. Pinakilala niya ang Diyos. Balik tayo dito kay Paul. Verse 18, kahit sinabi na nila ito, nahirapan pa rin silang pigilan ang mga tao sa pag-o-offer ng sacrifice sa kanila. Verse 19, pinagbabato nila si Paul. Pinagbabato nila si Paul. Ito matindi. Nung inakala nilang patay na siya, pinaladkad nila siya palabas ng bayan. So, ibig sabihin, ang intention nila, patayin si Paul. Kani-kanina lang. Yun talaga yung kantang Kisap Mata, sakto eh. Kani-kanina lang. Halos ituring nyo ng Diyos to na tao na to at sobrang appreciation ninyo dun sa ginawa niyang miracle through the power of the Holy Spirit. Kasi ini-explain niya sa inyo na hindi yan. Tapos ayan, parang yung nangyari kay Jesus. Oh, yung dementia, parang yung nangyari kay Jesus. Thank you, Eugene. Yung kanina lang sabi nila, ang galing niya, grabe. Hindi ba yan yung anak ni ng carpenter, si Joseph? Kilala natin yung mga kapatid niyan eh. Ba siya yung anak ni Mary? Kilala namin yung family niyan, mga ordinaryong tao lang. Saan niya nakuha yan? Ang galing! Sobrang galing ah! Tapos may sinabi si Jesus, tsaka meron siyang hindi sinabi. Na naiinis sila, ba't hindi niya sinabi yun? Yung tungkol sa vengeance. Tapos may sinabi si Jesus, na galit sila. Ayun, gusto nilang ilaglag si Jesus sa bangin. Kanina lang sinasabi nila, ang galing nito. Tapos gusto nila ilaglag sa bangin. Nung inakala nilang patay na siya, pinaladkad nila siya palabas ng bayan. Pero nung pinalibutan siya ng mga disciples, so yung mga disciples nagsunuran, bumangon siya at bumalik sa bayan. Kinabukasan, pumunta sila ni Barnabas sa Derbe. Hindi man lang muna nagpahinga. Kinabukasan, larga agad. He was left for dead here. Ibang klase si Saul. Ano meron tong tao na ito? Grabe. Di ba? Ibang klase si Paul. Sobrang tindi ni Paul at sobrang ulyanin ng mga tao. Verse 18, gusto nilang mag-sacrifice ng baka at saka ng flowers kay Paul. Saka kay Barnabas, ayaw nila paawat kahit sinabi na ni Paul na hindi, mali yung ginagawa nyo, wag. Tapos may nang buyo lang. May mga Jews na dumating galing Antioch. Kararating lang. Yung mga Jews na to, niwala ito dun sa nung nag-miracle si Paul. Kararating lang, binuyo nila yung mga tao against Paul na niwala naman. Di ba eyewitness sila ng miracle? Nakalimutan na nila agad. Ganun lang kadali yun. Ganun lang talaga kadali. Tapos ayun, pinagbabato nila si Paul. Kaya hindi na ako nagtataka eh. Hindi na ako nagtataka kung meron kang tao na ginawan mo ng mabuti sobra-sobra tapos bigla kang sinalbahe. Hindi na bago yan. So, panahon pa nila Paul, problema na yan. Ipin nyo, nag-miracle sila. Wala naman ibang makakagawa. Miracle yun eh. Wala naman ibang makakagawa nun. Hindi naman yun nangyayari araw-araw. Pinatayo ni Paul yung Siyempre sa power ni Lord, pinatayo ni Paul yung tao. Yung lumpo. Na pinanganak na lumpo. For the first time in his life, nakatayo. Nagtatatalon. Ang saya-saya nila, nagsigawan lahat. Grabe. Bumaba si Zeus at saka si Hermes. Naging tao sila. Mag-sacrifice tayo. Hindi naman sinabi ni Saul ni Paul na dahil nag-miracle kami, mag-sacrifice kayo. Wala. Sila mismo, hindi magsa-sacrifice kami. Tapos ang sabi ni Paul, hindi po, wag po.
Wala naman sinabi si Paul na masama. Wala man siya sinabi, pambira kayo, dapat hindi na lang kami nag-miracle eh. Dapat hindi na lang kami dito nagpunta eh. Hindi, sabi niya, nandito ako para mag-share sa inyo. Para mag-share sa inyo ng Diyos, yung totoong Diyos na nagbibigay sa inyo ng lahat ng tinatangkilik ninyo, nagpapaulan, nagbibigay sa inyo ng ani. Hindi ito mga walang kwenta na bagay na to. Tapos konting buyo lang, gusto na nilang patayin si Paul. In fact, in their heads, in their minds, napatayin nila si Paul. Kaya nila iniwan, akala nila patayin na si Paul. So, akala na successful sila, pinatay nila. Iniisip lang nila, kanina andito si Zeus, tas ngayon papatayin na. Pinatay. Pinatay nila si Paul. Hindi lang namatay. Pero akala nila namatay na eh. So, sa kanila, pinatay nila yung tao. Alam nyo, ang cause lang? Hindi lang nila matanggap na mali sila. Nag-benefit sila sa miracle. Ang ganda ng teaching. Sinasabi na may Diyos na nagmamahal sa inyo, na binubusog kayo ng mga magagandang bagay, pinapaani kayo sa panahon, nagpapadala ng ulan. Hindi lang nila matanggap na ganun. Mali kami. Hindi si Zeus ang Diyos, ganun. Hindi si Hermes ang, hindi. Hindi totoo itong mga to na pinapaniwalaan namin, ganun. Eh, andyan yung proof. Ang lakas ng proof. Hindi mo ma-deny. Tumayo yung lumpo. Paano mo i-deny yun? How do you argue against that when it's not even an argument? It's a miracle. What do you say? Kaya hindi na nakakapagtaka eh. Masakit. Sobra. Pero hindi na nakakapagtaka. Makakaranas tayo ng ganyan. Ranas kayo ng ganyan. Pinagbuhusan mo ng atensyon, ng suporta. Tapos binuyo lang. Binuyo ng bagong dating. Ngayon pinagtutulungan ka na nila. Bagong dating yung bumuyo. Eh, ang tatagal yun na magkasama. Binuyo ng bagong dating. Ikaw na yung kaaway. Halos lahat naman tayo guilty sa ganyan paminsan-minsan. Ulyaning. Tulad ngayon. Diba? May mga nagtatampo na kay Lord. May mga nagagalit kay Lord. Ika makailan lang tinugon ni Lord yung prayer mo. Tatatumbling ka dyan. Testimony. Tapos meron lang hindi na gusto mo nang bato. Actually, sabi sa Proverbs, when you remove the mocker, peace comes. Yung nung dati magkakasama kayo, tas ayos naman, tas nung may dumagdag, gumulo, ibig sabihin yung dumagdag, yun ang problema. Kasi nung wala siya, hindi naman magulo eh. Pero para sa kanila, ikaw yung problema, ang tagal nyo na magkakasama. Ibig sabihin, yung bagong dating, yun ang nagpagulo. E di tanggalin nyo yung bagong dating, o kita nyo, papayapa ulit. Ganun eh. Sa church, sa bahay. Ganun eh. Sa friendships. Kaya ako kahit na sobrang excited ako mag-evangelize, pero pag magpapapasok ka na sa leadership, sobrang maingat ako. Hindi ako nagpapapasok sa leadership kasi malaki lang magbigay o talented, ipasok mo sa leadership. Hindi ako. Kasi pag bago, kahit na napatunayan niya na yung kanyang talent o yung kanyang capacity to give or what have you, hindi pa niya napatunayan sa'yo, it's not enough time for you to see the character. And it takes time. It takes time for you to see the character. You're gonna need that time. So, hindi mo muna pwede ipasok ng basta-basta. Kasi pag ipinasok mo tas mali yung character, ang laki ng kaya niyang guluhin. Ulitin ko ang laki ng kaya niyang guluhin kasi binigyan mo ng influence. Ay hinay. Kasi ganyan ang tao, ulyanin. Tao ka ba? Ulyanin ka. Pag na-offend ka, nakakalimutan mo na yung mga ginawa sa'yo. Na-offend ka lang. Sinabi lang sa'yo na mali ka sa isang bagay, wala na, gusto mo na maghurumentado. Lesson, mabilis tayong makalimot. Ba't ito ang pinili kong finale? Kasi parating na po yung mga panahon na challenge sa memory mo. I wanna say that again. The super typhoons are coming in. Kaya pati yung mga mission teams, alam na nila, kabisado na, nag-uusap kami ni Ian kanina. Sabi niya, a few weeks from now, kuya,
Baka nga next week lang or in the next 2 weeks, mag-iiba na kami ng approach. Hindi na feeding program, hindi na storytelling, hindi na ganun, hindi na disaster response na. DR na tayo. DR, disaster response. Bakit? The disastrous days are coming. Of course, after that, it's a full cycle, no? Better days are coming again. Okay? Pero ganun. Pumapasok ang super typhoons talaga eh. Pagkatas ng ghost month, diba ngayon? July, August, ghost month yan sa Chinese season. Sa Chinese calendar, ghost month. November, tapos August, September, papasok na yung mga super typhoons. September, dumating yung Ondoy. Diba, December yata. Anong buwan dumating yung Yolanda? October, December. Parang ganun. Basta yan. Tapos sa pagdating sa Bicol, every December sa Bicol may nangyayari. Bicol region. No, Karamuran, Catanduanes, yan sa mga, lagi yung mga daanan ng bagyo. Paulit-ulit yan. Pag dumating na tong ganitong season, huwag niyong kalimutan. Huwag niyong kalimutan si Lord. Huwag niyong kalimutan na naging mabuti sa atin si Lord. Adjust din tayo sa nature. Oh. Sabi nga nung senior pastor namin dito sa Faith Life, ang problema sa mga tao, walang nagpupukpok ng bubong pag maaraw. Walang nagtitingin ng tulo sa bubong pag walang ulan. Yun ang panahon dapat para hanapin mo kung may butas yung bubong. Kung matibay ba siya pag dumating yung bagyo. Wala. Lahat tayo nag-aabang lang ng probinsyano kung ano man yung paborito mong show. Kasi hindi naman nag-uulan. Pag ulan, ang lakas ng tulo. Doon ka na lang nagugulat. Bakit? Wala kasing nagpupukpok ng bubong pag maaraw. Tapos nagagalit tayo kay Lord. Yun lang po. So, huwag po natin kalimutan si Lord. At kung nasa position kayo, if you are placed in a position na hindi kayo masyadong affected, sa mga nagtatanong nasaan si Lord sa mga oras ng disaster, nandun, tumutulong. Naggagawa ng mga fundraiser, nagdi-disaster response, parang yung puso movement, yan, truck yan, pag nagpadala ng grabe. Nag-organize ng mga relief efforts, andun si Lord. Andun po si Lord. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Sabi ni Lord, dumaan ka sa apoy, di ka masusunog. Dumaan ka sa ilog, hindi ka tatangayin. Kasi kasama mo ako. Kasama mo ako. Ngayon kung yung iba, inabot ng oras nila, sabi ni Paul, kahit ang kamatayan, hindi tayong kayang ihiwalay sa pagmamahal ng Diyos. Pray po tayo. Pray po tayo. Kaya naintindihan ko na kung ba't sinasabi ni David, huwag mong kalimutan na. Bless the Lord, O my soul, and forget not His benefits. Pero mo kabilin-bilin sa sarili niya, huwag kakalimutan yung mga benefits ni Lord. Pero mo ang huling bilin ni Jesus no bago siya ipako sa krus, huwag niyo akong kalimutan. Do this in remembrance of me. Kasi ganito tayo mga tao. Makakalimutin tayo. Lord, thank you for remembering us, Lord God, in times like this. Thank you for reminding us to remember. Do not forget your benefits, Lord God. And do not forget, Lord God, that we can be used by you. Lord God, here we are. Send us. You can use us, Lord God, to stand in the gap on behalf of our land, Lord. Use us, our resources, our capacity, our talents. Use us, Lord God. Use us as your hands, as your arms, as your feet, Lord God, to reach out, Lord, to those who are in need, Lord. Salamat po, salamat po. Again, we ask that you would shelter your people. Shelter the Philippines, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name. Also bless those, Lord God, who has shown generosity, Lord God, and who has shown love and exuded grace and shared their provision, Lord. Maraming salamat po. Maraming sa pagpalain mo po sila, Lord God. Palain mo po sila. Yung mga nangangailangan, Panginoon, abutin mo po sila. Gamitin mo po kami.
Panginoon, yung may mga karamdaman, Panginoon, abutin mo po, haplusin mo po, Panginoon, yakapin mo po. Yung mga may dinaramdam sa katawan, pati sa kanilang mga puso, yakapin mo po, Panginoon. Wala pong exempted sa amin dito, lahat kami ganito paminsan-minsan, makakalimutin kami. Lord, huwag po hayaang lumala yung sakit namin na ito, na mula sa pagiging makalimutin, maging full-fledged ulyanin kami. Na itrato ka namin na parang wala lang. Lord, wag po, Lord, wag po kami payagan. Through this story, we have seen how dense people are. We are that people, we are dense, Lord. Kaya naming malunod sa isang basong tubig. Kaya naming makalimot, Panginoon, sa lahat ng kabutihan. Kasi nasaktan lang kami ng konti. Kasi nasaktan yung pride namin, nasabihan kami na mali kami. Hindi na matanggap. Mahirap tanggapin. Patawad po, Lord, patawad po. Never allow us to forget, Lord God. Never allow us to forget. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen.